Okay mga kapatid, so simulan na natin ang ating debate at before natin simulan, kung gusto niyo yung mga ganitong content, please share yung ating live streaming ngayon or you can tag your friends mga kapatid dahil napakaganda ng ating paksa ngayon tungkol dito sa ikapo. So bibigyan ko ng 10 minuto sa unang pagpapahayag ang ating afirmatibo. Sa kanyang patutunayan na mga Kristiyano mga kapatid ay inutusan na mag-ikapo. Brother Ruben ng SDA, your time start now. Bro Rasya, hindi ko nakikita si Bro Mario. Bro Mario, mas maganda siguro kanina. Bumalik ka na lang dun sa maliwanag. Yung sa kwarto Hindi, mo. okay na dito. Okay na dito. Makikita mo din ako kasi naman ako. Yan. Sige. Okay, tuloy natin. Ang topic natin mga kapatid ay patutunayan ng ikapo ay inuutos ni Kristo sa mga Kristiyano. Sino po ba yung mga Kristiyano? Marami ang nag-aangkin ngayon na sila ay mga Kristiyano. Paano po ba kinikilala ng Biblia ang mga Kristiyano? Ito po natin unahin. Sabi dito sa Gawa 11:26, sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga Hudyo na tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin, yung mga Kristiyano na tinawag sa Antioquia, unang tinawag ng mga Kristiyano ay mga Hudyo. Sila yung binabanggit bukas 23 verse 54 to 56 na mga nangili ng Sabat. Ibig sabihin itong mga Hudyo nito, mga Sabat keeper, o pag sinabing Kristiyano, mga Sabat keeper yan. Yun ang description ng Biblia sa mga tagasunod ni Kristo. Gawa 11:13, patuloy na pagpapakilala tungkol sa Kristiyano. Sina Pablo, 11:26, Gawa 11 verse 26. Sa Antioch, unang tinawag ng mga Kristiyano ang mga Hudyo na tagasunod ni Kristo. Sa 13:14, anong sabi? Sina Pablo ay tumuloy sa Antioch, masakop ng Pisida. Pagdating sa araw ng Sabat, sila ay pumunta sa bahay-sambahan ng mga Hudyo at nagsiupo. Bakit sila Pablo ay laging nagpupunta sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo? Ganon ang ating mababasa. Bakit sila nagpupunta lagi doon? Gawa 11:19. Ito ang simula ng istorya. Simula ng mamatay si Esteban, kumalat ang mga mananampalataya dahil sa pag-uusig sa kanila. Ang iba ay nakarating sa Phoenicia, Cyprus at Antioch. Ipinahayag nila ang magandang balita kahit saan sila pumunta, pero sa mga Hudyo lamang. Kaya ito mababasa natin mga kapatid, ang Biblia, ang gawa ng mga apostol, lagi silang ngayon kapag sila pumupunta sa mga bahay-sambahan ng mga Hudyo, ang pakay nila doon, mga Hudyo lang. Subalit, nagkaroon ng pagkakataon na may nakinig ng mga hintil sa Gawa 13, 44 to 48. Nang sumunod na araw ng Sabat, halos lahat ng naninirahan sa Antioch, kung saan unang tinawag ng mga Kristiyano, ang tagasunod ni Kristo, ay nagtipon sa bahay-sambahan para makinig ng salita ng Panginoon. At nang marinig ito ng mga hintil, ay natuwa sila sa kanilang sinabi, kahanga-hanga ang salita ng Panginoon at lahat ng mga tinalaga sa buhay na walang hanggan ay naging mananampalataya. Nagmix na ngayon ang mga Hudyo at mga hintil. Okay. At paano sila nagsama-sama? Dahil sa pangangaral nila Pablo tuwing araw ng Sabat. Ito na, nagsama-sama na sila, dumami na. Anong sabi? Gawa 15 verse 21. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil nagsama-sama na nga ang mga Hudyo at mga hintil, kaya't nagkaroon ng batas. Ito ang mga utos ni Moises na dapat nilang sundin para hindi mandiri ang mga Hudyo sa kanila. Dahil mula pa noon, ang kautusan ni Moises ay binabasa sa mga bahay-sambahan tuwing araw ng Sabat at itinuturo nila ito sa bawat bayan. Kaya't nung panahon nila Pablo, ay naging batas na itong kautusan ni Moises. Naging batas na, tandaan po natin ha. Ngayon, anong sabi ni Pablo nung sila'y dumami na? Dumami na, nagkaroon na ng mga manggagawa.
nagkaroon ng mga, anong tawag dito, mga pastor, mga guro, mga ebanghelista, mga propeta, at mga apostol, nagsama-sama, dumami na. Anong sabi ni Pablo? 1 Corinto 9:13 at 14. Hindi nyo ba alam na ang mga naglilingkod sa templo, tandaan po natin ha, templo, ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ngayon ng bahay-sambahan o pinagdadausan ng pagsamba. Ang tawag nila ay templo. At ang mga naglilingkod sa altar, sa templo o sa church ay meron pong ano yan, merong altar, merong lugar na kung saan naroon yung naglalagakan ng mga ikasampung bahagi. At ang mga naglilingkod sa templo, sa altar, ay tumatanggap din ng party sa mga bagay na inaalay sa altar o dinadala sa altar yung mga inihahandog. 14. Tandaan po ninyo ito, sa ganito ring paraan, iniutos ng Panginoon. O, tandaan nyo po ha, iniutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga nangangailangan ng mga nangangaral ng magandang balita para mabuhay sila. Saan po kinote ni Apostol Pablo ang salitang ito sa 1 Corinto 9:13 at 14? Ito po yan. Dito siya nag-quote. Sabi niya, utos ng Panginoon ito. Anong utos ng Panginoon? Dito po sa mga bilang 18 verse 21 at 24. Anong sabi? Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tulda. Yung templo nila noon ay tulda pa lamang. Kaya binabanggit dito, tulda. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Ito na yung sinasabi ni Pablo. Ano sabi ni Pablo sa 1 Corinto 9:14? Sa ganito ring paraan, iniuutos ng Panginoon na ang mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga nangangailangan. Magdadala sila ngayon ng mga handog. Anong mga handog na ito? 24. Sa halip, ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapo na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Iyan ang dahilan kung bakit sinasabi ko na ang mga Levita ay walang mamanahing lupa sa Israel. Sa madaling salita, yung mga inihahandog ng mga Israelita sa Panginoon ay tinawag na ikapo. Saan nanggaling ang batas na ikapo? Batas po yan. Mga kapatid, anong sabi ni Kristo nung tanongin siya? Panginoon, kanino ba talaga kami dapat magbigay ng buwis? Sa Mateo 22 verse 17 to 21. Ngayon sabi ni Kristo, gusto niyo lang akong bitagin sa tanong na yan, patingin ng pera. Kaninong mo kayo nasa pera? O kay Cesar, sabi ng mga tao. Ngayon sabi ni Kristo, ibigay ang para kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos. Kung sinabi ni Kristo na kay Cesar lang tayo magbibigay ng buwis, makakasuhan siya ngayon. Kung sinabi naman niya na sa Diyos lang magbibigay ng buwis, makakasuhan din siya ng rebellion laban sa pamunuan o sa imperyo ni Cesar. Tandaan po natin ang binabanggit ng talata ay buwis. Pero anong sabi ni Kristo? Ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos. Kung nagbubuwis kayo kay Cesar, magbuwis din kayo sa Diyos. Anong tawag ng buwis sa panig ng Diyos? Ikapo. Kaya't maliwanag mga kapatid na noong panahon ni Abraham ay umiiral na ang batas ng buwis. Tawag nila ikapo. O kaya nga nagbayad eh. Ang tawag ni Pablo, nagbayad ng ikapo si Abraham kay Melchizedek. Sabi niya sa Hebreo.
Hindi sinabing hindi sinabing kusang nagbigay ng ikapo. Nagbayad si Abraham ng ikapo kay Melchizedek. Ibig sabihin may batas. Parang sa panahon ngayon, kailangan magbayad ka ng buwis. Kung hindi, kukunin ng gobyerno ang iyong ari-arian. Ibig sabihin may batas na umiiral. Yun ang naririnig nating tanong. Kailan inutusan si Abraham? May batas na nga eh. Hindi na kailangan utusan. Kaya kailangan magbayad ka ng buwis o ikapo. O, ganun ang ginawa ni Abraham. Ngayon kung sasabihin naman, Levita lang ang inutusan. Si Melchizedek, Levita ba? O, nag-ikapo. Ano sabi ni Apostol Pablo? Si Levi, yung Levita, nasa balakang pa lang ni Abraham. O, umiiral na ang batas ng ikapo. Di universal ang ano sabi? Jeremiah 17:26. Okay, dako tayo mga kapatid sa unang pagtatanong ng ating negative. Brother Mario, proceed bro. Okay, ito una kong tanong sa'yo, bro Ruben. Okay? Sabi mo, may batas na sa panahon ni Abraham ng pag-iikapo. Sabi mo yan, narinig ka ng maraming tao. Sabi mo, may batas na kay Abraham. At umiiral na ang ikapo sa panahon ni Abraham dahil may batas na. Meron ka bang sitas na may lalabas na may batas na ng ikapo sa panahon ni Abraham kaya siya nagbigay kay Melchizedek? Letra por Yeah. letra, meron o wala? Yes, meron. Okay. Unang ibibigay ko sa yung talata, Genesis 26 verse 5. Anong sabi? At sinunod ni Abraham ang aking mga kautusan, mga palutuntunan, mga batas, mga kautusan, utos. Lahat ng batas, sinunod ni Abraham, kasama na dyan ang ikapo. Sunod na talata. Tanong ko sa'yo, letra por letra, meron bang ikapo na iniutos ang Diyos kay Abraham? Hindi ko sinasabing sumunod si Abraham sa kautusan. Ang tanong ko sa'yo, letra por letra, na inutusan si Abraham mag-ikapo. Kasi sabi mo, may batas na kay Abraham at umiiral na ikapo. Asan yung letra por letra na Abraham mag-ikapo ka? Utos yan sa iyo. Nasaan? Labas mo, sabi mo meron. Mapapahiya ka ngayon. Hindi, ganito. Kaya nagbayad si Abraham ng ikapo dahil may batas na ito. Hebrews 7 verse 9. At sa mga tuwid bagay sa pamamagitan ni Abraham, pati si Levi na tumatanggap ng ikasampung bahagi ay nagbayad ng ikasampung bahagi. Pag sinabing nagbayad, may batas. Sunod. Tanong ko sa'yo, binasa mo ng Hebreo. Yan papatungkol sa mga Levita yan na may karapatang kumuha ng mga bahagi ng ikapo. Yan, sa panahon ni Abraham, wala pa yung mga Levita doon. Kaya malayo lang sagot mo. Tanong ko sa'yo, nasaan yung sitas na inutusan si Abraham mag-ikapo kay Melchizedek? Sabi mo meron Sumagot kang meron. Saan? Okay. Mapapahiya ka ngayon. Hindi, sagot, ganito. Unawain ang talata, Hebrews 7 verse 9. Nagbayad ng ikasampung bahagi si Abraham. Kanino? Kay Melchizedek. Pag sinabing nagbayad, may batas na umiiral. Wala sa'yo na yun kung hindi mo tatanggapin. Okay. Nung sabihin dyan na nagbayad si Abraham kay Melchizedek, meron bang sinabi dyan na may batas na nun? O nagbayad lang siya? Kasi hinahanap ko, sabi mo, merong batas na na kaya siya nag-ikapo, may utos na. Ang saan niya yung sitas, kapatid? Ilabas mo, sabi mo meron. Huwag tayong maglokohan. Saan? Sagot. Kaya ang magbayad, may batas na umiiral. Paano kang magbabayad kung walang batas na umiiral? Yan ang logic. Hindi mo makuha yan. Follow-up question. Saan niya yung batas? Saan niya mababasa? Kung may batas talaga, naniniwala ako. Kung may batas talaga, maniniwala ako. Saan niya mababasa? Sa Genesis, na may batas kay Abraham na mag-ikapo siya. Sa Genesis mo kunan, kapatid, huwag kang tumalon-talon ng ibang talata. Nasa Genesis tayo. Yun pa rin ang sagot. Noong si Abraham ay nagbayad po kay Melchizedek, si Melchizedek ay hari. Pag sinabing hari, may batas. Anong ipinagbayad ni Abraham? Ikapo. Di batas ng ikapo ang kanyang sinunod. Next. Yan. Alam mo kapatid, naglulukuhan tayo. Ito lang tanong ko sa'yo. Sabi mo,
Ginamit mo yung ano, yung kay Cesar. Ibigay ang Cesar para kay Cesar. Yan. Ibigay ang para sa Diyos, para sa Diyos. Tanong ko sa'yo, ang pinag-uusapan ba dyan, ikapu o buwis? Sumagot ka ng tama, kapatid. Sagot. Okay. Sagot. Sa batas ng tao, ikapo ay buwis. Sa batas ng Diyos, ikapo. Yun ang term dyan. Ngayon, kung hindi mo maintindihan yan, aralin mo. Eto, kapatid, aalis na lang ako dyan kasi naano talaga ako. Ganito na lang. Eto, tanong ko sa'yo. Kung ikaw ang hahawak ng pera ng ikapu, tanong ko sa'yo, ikaw ang hahawak. Mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos kung ikaw ang hahawak ng ikapu? Halimbawa, mapagkakatiwalaan ka o hindi? Yes, kung ako'y isa sa mga binabanggit ng Biblia, pastor, ebanghelista, guro, yun yung mga may authority na humawak ng ikapo. Nick. Ibig sabihin, bilang lingkod ka ng Panginoon, mapagkakatiwalaan ka kung ikaw ang hahawak ng ikapu. Sagot mo, yes eh, di ba? Yan nagsasayin ako sa'yo. Dito sa Job ng 4 ng 18, sabi rito, narito, siya hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga lingkod at inaari niyang mga mangmang ang kanyang mga anghel. Sabi ng Biblia, hindi naglalagak ng tiwala ang Diyos sa kanyang mga lingkod. Ngayon, nang tanungin kita, mapagkakatiwalaan ka, sabi mo, ang Diyos hindi nagtitiwala. Kaya, tanong ko sa'yo, sino ang tama sa inyo sa Biblia? Ikaw na nagsasabing mapagkakatiwalaan ka? O yung sabi ng Biblia, hindi siya nagtitiwala ang Diyos sa mga lingkod, pati sa mga anghel, inaari niyang mangmang. Sino nagsasabi sa inyo ng totoo ng Biblia? Sagot. Nagsasabi ang Panginoon ng tama dahil ikaw ang hindi mapagkakatiwalaan dahil hindi ka tunay na lingkod. Ako tunay na lingkod. Next. Yan, sabi mo, hindi ako pagkakatiwalaan kasi hindi ako tunay na lingkod. Sabi ng Biblia, nung tanungin kita, sabi mo, mapagkakatiwalaan ka. Pag ikaw humawak ng ikapu. Ang Diyos pala, hindi nagtitiwala sa kanyang mga lingkod. Tama ba ito o mali yung talata ng Job? Tama ito o mali? Categorical sagot. Tama yan. Nagtitiwala siya sa tapat. Ngayon, kung hindi ka tapat, hindi ka pagkakatiwalaan. Ikaw, sabi mo, lingkod ka rin ng Diyos eh. Hindi ka talaga pagkakatiwala dahil tuwali ka. Next. Okay. Tanong ko sa'yo, yung buong mundo ba pag hindi nagbigay ng ikapu, ninanakawan na nila Diyos ng buong mundo pag di sila nagbibigay ng ikapu? 10 seconds, 10 seconds. Ang tinatawag na magnanakaw, tulad mo na nagkaroon ng kaalaman tungkol sa ikapu, pero hindi ka nag-ikapu. Ngayon, yung hindi nagkaroon ng kaalaman, hindi sila sakop doon, hindi nila alam ang batas eh. Next. Ngayon, layo ng sagot mo, kapatid eh. Ganito Tanong ko sa'yo, sabi mo sa gawa 13 ng 44 ng 48, binanggit mo yung mga pinagsasabi doon. Ikaw po ba pinag-uusapan doon o hindi? Time. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. Dako tayo sa unang presentasyon ng ating negative. Brother Mario ng MCGI, 10 minutes. Your time start now, bro. Yan. Okay. Yan mga kapatid, narinig nyo, no? Sabi ko sa kanya, kung mapagkakatiwalaan ka ba ng Diyos, kung sakaling ikaw ang hawak ng ikapu, tuwan-tuwa. Sabi niya, yes, mapagkakatiwalaan ako. Grabe pala to si Mang Ruben, no? Ang takaw mo, kapatid, mapagkakatiwalaan ka talaga. Yes, agad siya, yes, mapagkakatiwalaan ako. Alam niyo mga kapatid, pag ito pagkakatiwalaan nyo, sisirain neto Biblia. Sabi sa Biblia, no? Narito siya hindi naglalagak ng tiwala sa kanyang mga lingkod at inaari niyang mga mangmang ang kanyang mga anghel. Job 4 ng 18. Kaya nga sa panahon natin mga kapatid, nakita ng Diyos sa panahon noon na maraming mga tumatanggap ng ikapu ang hindi mapagkatiwalaan. Bakit kapatid, no? Kasi ginagawa nilang pang sarili. Kasi sa ikapu mga kapatid, may parte yung mga babaeng bao, yung mga duka, yan, yung mga walang mapuntahan. May parte yan sa ikapu eh. Pero ginagawa ng mga Levita, sinasarili nila. Kaya sabi ng Diyos, ninanakawan niyo ako. Yan kapatid, no? Ninanakawan niyo ako kasi nga, hindi na nila binibigay yung ikapu nila. Tapos, hindi pa nila binibigay yung mga parte ng mga batas ng Diyos, yung mga bao, yung mga babaeng bao, yung mga walang asawa. Kaya, ginawa ng Diyos, pagdating sa Hebreo 7 ng 12, nang palitan ni Jesus ang pagkasaserdote, ay kinakailangan na rin palitan ang kautusan.
Yan kapatid, no? Nang si Jesus na ang pumalit sa pagkasaserdote, na katulad ng pagkasaserdote ni Melchizedek na hindi mapapalitan, kinakailangan na ring palitan ang kautusan. Bakit? Hebreos 7 ng 18, sapagkat napapawi ang unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Bakit, no? Napapawi daw yung unang utos dahil sa kanyang kahinaan at kawalan ng kapakinabangan. Bakit? Walang pakinabang eh. Sinasarili ng mga mangangaral yung mga pera, yung mga binibigay ng ikapo na yung mga ikasampung bahagi ng kanilang mga tanim, sinasarili nitong mga mangangaral. Kaya napawi, sabi ng Biblia sa Hebrews 7 ng 18. Ngayon, pagdating ng Panginoong Jesucristo, kinakailangan na rin palitan ang kautusan. Bakit? Hebreo 9:10, palibasay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. Yan kapatid, no? Meron ng panahon ng pagbabago. At doon sa panahon ng pagbabago, mga kapatid, ganito ang ating mababasa sa Mateo 28 ng 19 hanggang 20. Ganito ang sabi ng ating Panginoong Hesus sa mga apostol. Dahil dito ngay magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga banta na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Yan kapatid, no? Sabi ni Jesus, ituro nyong ganapin sa kanila ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. Tanong, meron bang inutos na ikapo si Kristo? May mababasa ba? Wala. Yan kapatid, no? Mang Ruben, pakinggan mo to. Ano ang utos ni Kristo na ituturo ng mga apostol? Ikalawang Korinto 8 ng 11 ng 12, ganito ang sabi. Kaya tapusin na ninyo ito. Ang sigasig ninyo noon sa paghahangad ay tumbasan ninyo ng sigasig na tapusin ang mga bagay na ito. Magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Yan kapatid, no? Walang utos na ikapo, Mang Ruben. Sabi, magbigay kayo ayon sa inyong makakaya. Verse 12. Sapagkat kung may hangaring magbigay, ay tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa makakaya at hindi ayon sa hindi nyo kaya. Yan kapatid, no? Tatanggapin ng Diyos yung ayon sa kaya mo, yung hindi mo kaya, hindi magagawang tanggapin ng Panginoon. Kasi nga, magbibigay na ang tao ayon sa kanyang makakaya. Yan ang tinuro ng mga apostol, hindi ikapo. Ano pang katunayan? Ang isinulat ni Pablo dito sa isang talata ng Roma ng 12 ng 8, ganito ang sabi. Magpalakas ng loob ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay, ang inyong kaloob ay magbigay kayo ng buong puso. Yan kapatid, no? Ang utos pala ng Panginoong Jesucristo na ipapangaral ng mga apostol, magbigay kayo ng buong puso. Yung may kaloob magbigay ng buong puso. Yan ang utos, hindi sinabing magbigay kayo ng ikapo. Wala kang mababasa nun, Mang Ruben. Kaya si Kristo, nung inutusan niya yung mga apostol, sabihin niyo, ipangaral niyo yung mga inutos kong ganapin nila. Ayun ang mga utos, walang ikapo. Yang Mang Ruben, kaya naliligaw na kayo, kayong mga Adventist. Ito kapatid, no? Ganito ang sabi ni Apostol Pablo sa isang talata ng ikalawang Korinto ng 9 ng 7. Ganito ang ating mababasa. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan kapatid, no? Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Yan. Yung pala ginagawa ng Diyos, iniibig niya yung nagbibigay ng may kagalakan, pati pasya ng puso. Yung pala iniutos, walang ikapo. At ang laban natin, Mang Ruben, patutunayan mo, may utos sa Kristo na mag-ikapo. Sa Biblia, wala ka naman mababasang si Kristo nagsabi mismo na mag-ikapo kayo, kayong mga Kristiyano. Mag-ikapo kayo. Wala naman ganun, Mang Ruben. Kaya doon pa lang sa paksa mo, tumba na yung paksa mo. Kaya pala, nung maglatag ka ng mga talata, natatawa na lang ako sa iyo, Mang Ruben. Bakit? Kasi, alam mo, Mang Ruben, pag nakikita kita, sa mukha mo si Mamdur. Alam mo kung sino si Mamdur? Yung nagtitinda ng lugaw sa amin. Kasi, kaya pala yung mga latag na lugaw-lugaw. Para ka naglalatag ng mga lugaw. Biruin mo ang paksa natin, pinagbabasa mo mga sabat. No? Mang Ruben, no? Ikaw pala yung nagtitinda ng lugaw na puro alingaw na mukhang mamaw. Yan kapatid, no? Alam mo kapatid, may sinasabi sa Biblia patungkol sa mga mamaw.
sa mga halimaw dito sa awit ng 80 ng 13. Sapagkat ang mga baboy ramo ay nagsisikain sa mga parang kasama ng mga halimaw. Yan kapatid, ikaw yon. Ikaw yung halimaw na nagtitinda ng lugaw na mukhang mamaw. Yan kapatid, no? Kamukha mo si Nambur. Alam mo kapatid, no? Alam mo sabi ng Biblia, patungkol sa mga matatakaw sa ikapo. Yan, ang daming mga pastor ngayon ang tatakaw sa ikapo eh. Makikita nyo mga kapatid, nakakotse pa yung mga yan, naka-Fortuner, ang kakapal ng ginto. Kaya ako, nakakapalan din ako sa mga pagmumukha ng mga pastor na ang tatakaw sa ikapo eh. Kaya kagaya si Mang Ruben, no? Tagapagtanggol ng ikapo. Ano sabi ng Biblia? Patungkol sa mga matatakaw sa pera. Ganito ang ating mababasa sa Pilipos 3 ng 19, ganito ang sabi. Ang kanilang kaiinatnan ay ang kapahamakan, na ang kanilang dinodiyos ay ang kanilang tiyan, at ang kanilang kapurian ay nasa kanilang kahihiyan, na mga nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. Yung palang kapurian nila ay nasa kanilang tiyan, na nag-iisip na mga bagay na ukol sa lupa. Ang tatakaw nyo sa ikapo, Mang Ruben, lumilindol na nga. Grabe ka, ikapo pa rin ang nasa isip mo, pagtatanggol mo pa rin ng ikapo. Ano sabi ng Biblia patungkol sa mga tagapagtanggol ng ikapo? Ganito ang ating mababasa sa Roma 16 ng 18. Sapagkat ang mga ganyan ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi sila nagsisipaglingkod sa sarili nilang tiyan at dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan kapatid mo, pinaglilingkuran nila yung kanilang mga sariling tiyan. Yan. Kaya pala sa Adventist, nung matanaw ko, napadaan ako, ang laki ng pintuan ng Adventist dito sa Mindanao eh. Nung matanaw ko, naaalala ko yung Mateo 8 ng 30. Sabi doon, may kawan ng mga baboy ang nanginginain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Yan mga kapatid, no? May kawan ng mga baboy ang nanginginain sa di kalayuan sa kinaroroonan nila. Ang tatakaw nyo sa mga ikapo. Biruin nyo, hindi na utos ni Kristo ang ikapo. Pinipilit nyo pa rin sa mga tao, utos. Grabe kayo mga kapatid. Nang palitan ang pagkasaserdote, kinakailangan ng palitan ang kautusan. Bakit? Lucas 16:16. Ha? Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Mula noon, ipinangaral ang ebanghelyo ng kaharian ng Diyos at ang bawat tao doon pumapasok na nagpipilit. Yung kautusan daw at ang mga propeta, nanatili lang hanggang kay Juan. Pagdating kay Juan, natapos na kautusan. Anong katunayan? Bakit? Hinatid lang tayo ng kautusan sa panahon ni Kristo. Galatians 3 ng 24. Sabi diyan, sapagkat ang kautusan ang siyang naging tagapagturo natin upang ihatid tayo kay Kristo. Pagdating sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, natapos na ang kautusan. Bakit? Kasi merong kahinaan ng kautusan. Hebreo 8:7. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Meron ng pangalawang tipan. At yung unang tipan ay merong kakulangan, kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ang tanong, anong tipan yung ibinigay sa ating panahon? Yung ebanghelyo. Sabi niya kaganina, yung ebanghelyo daw, nakapaloob din yung ikapo. Saan mo mababasa na ang ebanghelyo nakapaloob ang ikapo? Hindi nga nagturo si Kristo ng ikapo wala kang nang mababasa. Kaya nga sabi niya sa Mateo ng 28. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pahayag ng ating negative. Dako tayo sa 7 minutes na pagtatanong ni Brother Ruben ng SDA. Your time start now, bro. Okay. Ginamit mo ang Hebreo 8:7. Sabi mo, kailangan palitan ang kautusan dahil nagkaroon ng kahinaan. Alin ang nagkaroon ng kahinaan? Kautusan o mga tao? Yung kautusan, Hebreo 8:7 nga, sapagkat kung ang unang tipan yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. Nagkaroon nga ng kakulangan yung unang tipan, kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Kaya nga sa Lucas 16:16, natapos na kautusan pati mga propeta. Kaya pagdating sa Galatians 5 ng 18, naglilingkod na tayo sa panibagong espiritu at hindi sa karatiang sulat, Roma 7 ng 6. Okay. Saan sa Hebreo 8:7 na ang kautusan ang nagkaroon ng kakulangan? Saan yan? Ayan. Ayan. Sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa.
Ano yung tipan? Deuteronomio 4 ng 10. Deuteronomio 4 ng 10 hanggang 13. Yung tipan na ibinigay ng Diyos kay Moises, yung kautusan. Diyan mo mababasa. Gusto mo, basahin mo ngayon. Papaliwanag ko pa sa iyo lahat yan. Okay. Oh. Sunod na tanong. Kautusan yun. Sunod na tanong. Sabi ni Pablo sa talatang 8, sapagkat sa pagkakita ng kakulangan sa kanila, ay sinasabi niya, narito dumarating ang araw, sinasabi ng Panginoon. Sabi ni Pablo, ang nagkaroon ng kakulangan, mga tao. Sabi mo, ang nagkaroon ng kakulangan, kautusan. Sino sa inyong dalawa ni Pablo ang nagsisinungaling? Hebreo 8:13, basahin mo, wag ka lang sa 7. Sabi diyan, doon sa sinasabi niya, sapagkat doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan ay niluma niya ang una. Objection, brother. Affirmative. Ang tinatanong ko po ay nasa Hebreo 8. Sabi ni Pablo, ang nagkaroon ng kakulangan, mga tao. Ang sabi ni Mario, kautusan. Ngayon, ang tanong ko, sino ang nagsisinungaling sa inyo? Ikaw o si Pablo? Ikaw o si Pablo yung nagsisinungaling daw? Parehas kami ni Pablo nagsasabi ng totoo. Hebreo 8:7, sapagkat kung ang unang tipan niyaon ay naging walang kakulangan, tipan ang naging karoon ng kakulangan. Hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa kasi nga may kakulangan ang tipan. Deuteronomio 4 ng 10 hanggang 13, basahin mo kapatid. Ayaw mo kasing basahin eh. Okay, parehas. Okay. So sangayon ka na ang mga tao ang nagkaroon ng kakulangan ayon kay Pablo? Sangayon ka, yes or no? Yes, pati yung kautusan nagkakulangan din, pati tao parehas. Kaya nga tayo ko kanina sa tindig ko, Hebreo 7 ng 18, nagkaroon nga ng kahinaan kasi nga matatakaw sa ikapu, katulad mo rin, tagapagtanggol ka ng ikapu. Kaya hindi nila binibigay yung parte ng mga babaeng bao, ang tatakaw nila. Kaya nagkaroon ng kakulangan ng tao, ganun din ang kautusan. Kaya nagkaroon na ng bagong tipan. Ang katunayan, Hebreo 8:13. Doon sa sinasabi niya, isang bagong tipan, ay niluma niya ang una, datapot ang nagiging luma ay tumatanda at malapit ng lumipas. Yan kapatid, niluma. Tanong, sa ginamit mong salita, sabi niya malapit ng lumipas. Kailan lumipas? Yan. Lumipas na nga eh. Huwag mo nang tanong kung kailan lumipas. Kasi bakit? Pag may bago na, lipas na yung luma. Kasi nga may bagong tipan na. Ano yung bagong tipan? Yun yung pinamiministruhan ng mga apostol. Ikalawang Korinto 3 ng 6, na sa amin din naman ay pinapaging sapat ng mga ministro ng bagong tipan. Hindi ng titik, kundi ng espiritu, sapagkat ang titik ay pumapatay, datapot ang espiritu ay nagbibigay buhay. Meron ng bagong tipan. At kung may bago, luma na yung una. Kasi may bago na. Okay, premise. Sabi dito sa Hebreo 8:10, ako'y makikipagtipan ng bagong pakikipagtipan sa Israel. Ano ang bagong tipan? Isusulat ko sa kanila ang aking kautusan sa kanilang puso at isip. Tanong, Ayan. sangayon ka ba na ang bagong tipan ay isinulat yung kautusan sa isip at puso? Yes or no? Yes, Hebreo 10:16. Ito ang tipang aking gagawin pagkatapos ng mga araw na yaon. Aking ilalagay ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang mga pag-iisip. Ano ba yung tanong mo? Pambata. Alam na alam ko yan eh. Hebreo 10:16 nga. Kaya nga may bago ng tipan. Luma na yung una kasi nga dahil sa Hebreo 10:16. Kaya mali ka. Lumalabas na mali ka talaga. Sunod na tanong, sabi mo, niluma ang 10 utos. Sabi naman sa talata na sinangayunan mo, binago at isinulat sa puso at isip. Tanong, sino sa inyong dalawa ni Pablo nagsisinungaling? Sabi mo niluma, sabi ni Pablo, binago ang kautusan, isinulat sa puso at isip. Tama talata, yung pag-intindi mo ang mali. Meron ng bagong tipan, Hebreo 10:16, ganito ang sabi. Ito ang tipang aking gagawin pagkatapos ng mga araw na yaon. Aking ilalagay ang aking kautusan sa kanilang mga puso at isusulat ko rin naman sa kanilang pag-iisip. Kaya nagkaroon ng bagong tipan kasi nga sabi sa Hebreo 8:7, sapagkat kung ang unang tipang yaon ay naging walang kakulangan, ay hindi na sana inihanap pa ng pangangailangan ng ikalawa. May kakulangan kasi yung unang tipan, kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Ang katunayan nga, Jeremias ng 31, doon nagsimula yan kay Jeremias. Yung prophecy na yan, baka hindi mo yan naiintindihan. Sunod na tanong, sabi mo, nagkaroon ng kakulangan yung kautusan.
kaya naging luma. Ngayon, sa binasa mo kanina sa Hebreo 10:26, sabi mo, yung bagong tipan pala, yun ang 10 utos o kautusan, inilipat lang. Naluma o hindi? Naluma, kapatid. Hindi mo ba nabasa Hebreo 8:13? Niluma nga sabi. Tumatanda at malapit ng lumipas. Nung magkaroon ng bago, ang katunayan nga, lipas na. Bakit? Ito sabi ni Apostol Pablo sa Roma 7:6. Datapot nga wala na tayo sa ilalim ng kautusan, yamang nangamatay na tayo sa nakatali sa atin. Kundi tayo ay nagsisipaglingkod na sa panibagong espiritu at hindi sa dating sulat. Naglilingkod na tayo sa panibagong espiritu, hindi na sa dating sulat. Bakit? Anong katunayan? Galatians 5:18. Kung kayo'y pinapatnubayan ng espiritu ng Diyos, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Kasi nga may bagong tipan na. Ng 6 na pinamiministroan ng mga apostol. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating Bata. first cross ng ating affirmative sa negative. So dako tayo sa rebuttal. Brother Ruben, again mga kapatid, ang topic ngayon ay patungkol dito sa inutos ni Kristo na mag-ikapo ang mga Kristiyano. Brother Ruben ng SDA, your time start now. Okay, thank you. Sabi ko na sa iyo, mangangamuti ka sa debating ito eh. Ginamit ba naman yung Hebreo 8:7? Kailangan daw palitan yung kautusan dahil nagkaroon ng kakulangan. Ngayon tinatanong ko siya, sino ang nagkaroon ng kakulangan? Kautusan o mga tao? Kautusan daw. Ngayon, nung binasa ko yung verse 8, mga tao pala yung nagkaroon ng kakulangan, sumang-ayon siya. Di nagiba yung yung argumento niya. Hindi yan, mga kapatid, na ang tinutukoy ni Pablo na batas na dapat palitan, yung batas pagkasaserdote. Batas pagkapari, mahigpit yung batas ng pagkasaserdote. Ang batas? Bawal ang hindi Levita na hahawak ng posisyon. Mamamatay siya. Yung ganong kahigpit ngayon, dahil sinasabi ni Pablo na si Kristo ay kailangan maging punong saserdote, hahanap sila ngayon ng batas para palitan yung batas na yon ng pagkasaserdote. Ano yung dapat palitan? 10 utos o batas pagkasaserdote? Batas pagkasaserdote. Ayon po dito sa bilang 13, mahigpit ang batas ng Diyos. Kapag ka hindi ka Levita, huwag kang hawak ng posisyon. Mamamatay ka. Ngayon, si Kristo kailangan maging punong saserdote. Lahi siya na Hudyo siya. Na Photo siya. isang Bruno siya. Okay. Maririnig niyo mga kapatid, walang kwenta yung mga pinagsasabay kung ano-anong mga ad-hom. Kaya bagay dito si General ad-hom. Mga walang kwenta yung pinagsasasabi. Pag tinatanong, hindi na ngayon makalusot-lusot. Ginamit niya yung sinasabi ni Kristo sa Mateo 28. Ipangaral ninyo ang ebanghelyo sa buong sanlibutan at ituro ninyo. Ano yung kautosan ni Kristo? Ibigay ang para kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos. Utos ni Kristo yan. Kung hindi mo tatanggapin, antikristo ka. Pag sinabing ibigay, basta't magbubuwis ka. Anong sabi ng Panginoon? Lahat ng mga puno sa gubat, mga ibon, mga hayop, akin yan. Yung nilatag natin na sinasabi ni Pablo, hindi naman niya nagiba. Wala siyang nagiba sa ating nilatag. Anong sabi ni Pablo? Lahat ng aral ni Pablo, yan ay may pinagbabasihan siya. Ano yung aral niya? Hindi niyo ba alam na mga naglilingkod sa templo ay tumatanggap ng pagkain mula sa templo? At ang mga naglilingkod sa altar ay tumatanggap ng parti sa mga bagay na inialay sa altar. Sa ganito ring paraan, iniutos ng Panginoon
ng mga tumatanggap ng magandang balita ay dapat tumulong sa mga nangangailangan, ng mga nangangaral ng magandang balita. O, tumulong, magbigay ng ng ayuda. Saan niya kinuha? Ito yung sinasabi sa mga bilang. Kung tungkol sa mga Levita, babayaran ko sila sa kanilang serbisyo sa tulda o sa templo. Ibibigay ko sa kanila ang lahat ng ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang kanilang bahagi. Sa halip, ibinibigay ko sa kanila bilang kanilang bahagi ang mga ikapu na ibinibigay ng mga Israelita bilang handog nila sa akin. Kaya't yung mga handog na binabanggit sa Biblia, ang tawag dyan ng Diyos, ikapu. Dahil pinararangalan niya yung mga naghahandog sa kanya. Sinabi din ni Pablo yan, pinararangalan ng Diyos yung nagbibigay ng ayon sa puso. O, yung binibigay pala nilang handog, ang tawag ng Diyos dyan, ikapu. Yun. Pangpasweldo sa mga nangangasiwa sa templo o nangangasiwa sa sambahayan ng Diyos. Tayo na bro, Rasya. Ang tao ko. Pagkat nung dumami ang mga Kristiyano, nagkaroon sila ng batas. Ganito ang gagawin natin. Hindi rin ito nagiba sa yung binabanggit sa Gawa 15:21. Anong sabi? Anong gagawin natin? Sabi nila Pablo ng mga Kristiyano. Ang susundin niyo ang kautosan ni Moises para hindi magkagulo. At ang kautosan ni Moises ay binabasa sa mga bahay-sambahan tuwing araw ng Sabat. Nagkakaroon sila ng Sabat worship, binabasa ang kautosan ni Moises. Pag sinabing kautosan ni Moises, kasama dyan ang ikapu. Ngayon tinatanong niya kanina, saan mababasa litra por litra ang ikapu? Na iniutos kay Abraham. Ginagawa na nga ni Abraham dahil may batas, nagbabayad siya ng ikapu dahil may batas na umiiral. Paano ka magbabayad ng ikapu kung walang batas? Walang sinabi naman doon na nagbigay lang siya ng kusang loob niya, ng walang kadahilanan. Kaya siya nagbabayad ng ikapu dahil may batas. Yan. Kaya yung tanong niya kanina, kung sakali, sabi niya, ikaw Brother Robin, kung sakali ikaw ay lingkod ng Diyos, tatanggap ka ba ng ikapu, kikilalanin ka ba? Yes, siyempre, kung sakaling ako ang itinalaga. Itinalaga Pag sinabing itinalaga, kinikilala. Yung mga binasa niyang talata kanina, doon sa Hosea, tumalikod ang bayang Israel ng panahon yun. Kaya hindi na kinikilala ng Diyos ang kanilang mga serbisyo. Tumalikod na nga sila Pero may sinasabi ang Diyos na manumbalik kayo sa akin. Nung nanumbalik sila, tinatanggap o hindi? Siyempre tinatanggap. Kaya nga sabi ni Pablo, nag-quote siya doon sa mga bilang, na ito ang utos ng Panginoon. Sino ang Panginoon na nag-utos? Siyempre si Kristo. Kaya nga sabi ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos, ibigay ang para kay Caesar. Wala nang binanggit si Kristo na ang tanong sa kanya buwis, pero ang ibigay ang para sa Diyos. Okay, so dako tayo mga kapatid sa ating second cross ng negative. Brother Mario, proceed ka bro. Okay. Tanong ko sa'yo, nung magbigay ng ikapu si Abraham kay Melchizedek, ano nauna? Yung pagbibigay o yung pagpapala sa kanya? Ano nauna? Pakiulit, nawala yung naputol. Bro, rasa yung oras ko naputol siya. Tanong ko sa'yo, ulit-ulit tayo. Tanong ko sa'yo, nung magbigay ng ikapu si Abraham kay Melchizedek, ano nauna? Yung pagbibigay ng ikapu o nauna na yung pagpapala sa kanya ni Melchizedek? Ano nauna sa dalawa? Yung pagpapala o ikapu? Yes, siyempre yung pagpapala. Kaya nga siya nagbayad ng ikapu dahil pinagpala siya. Ngayon, nag-respond siya dahil sa pagpapala sa kanya, nagbayad siya ng ikapu ayon sa Hebreo 7:11. Next. Yan. Ibig sabihin pala, nauna yung pagpapala bago pa magbigay ng ikapu. Mali pala yung sinasabi mo kaganina na pag nag-ikapu ka, pagpapalain ka. Ibig sabihin pala, sabi mo ngayon, pag pinagpala ka, mauuna ang pagpapala
kaysa sa ikapu. Tama ba ito o hindi? Mali ang nasa unawa mo. Ngayon, ang tama ganito. Dahil may batas na umiiral, nagbayad si Abraham ng kanyang ikapo dahil nga pinagpala siya ng Panginoon. Paano siya magbabayad kung wala siyang tinatanggap na pagpapala? Saan siya kukuha ng pagbayad? Kaya nga nagbayad siya ng ikapo dahil may batas na umiiral. Next. Okay, next question. Iiwan ko na yan kasi nauna pala yung pagpapala sa ikapu. Tama. Okay. Sunod kong tanong. Ito, tanong ko sa'yo. Ang paksa, patutunayan mo na si Kristo mismo ang may utos na mag-ikapu ang mga Kristiyano. Si Kristo mismo ang nag-utos. Affirmative ka dyan. Tanong ko sa'yo, meron bang mababasa sa Biblia na si Kristo mismo ang nagsalita na mag-ikapu ang mga Kristiyano ayon sa paksa na tinitindigan mo? Meron bang mababasa? Meron o wala? 10 seconds. Okay. Ang sabi ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos. Ikapo yan. Ibigay ang para kay Cesar. Buwis. Diyan ba sa binanggit mo na ibigay ang para kay Cesar, ibigay ang para sa Diyos? Meron bang binanggit na ikapu dyan? Meron o wala? Sagot. 10 seconds. Pag sinabing ibigay ang para sa Diyos, ikapo yan. O buwis. Sabi natin buwis. Yan. Ibig sabihin, walang binanggit dyan na ikapu. Ngayon, sabi sa Ezekiel ng 13 ng 7 ng 8, kung magsasalita ang isang tao na hindi naman sinabi sa Biblia, ito'y sinungaling. Tinatanggap mo ba na si Kristo wala mismong sinabi siya na mag-ikapu ang mga Kristiyano, walang nakasulat at ito'y tama? At kung nagsasabi ka na inutos niya kahit wala siyang sinabi, sabi sa Ezekiel ng 13 ng 7 ng 8, ay mga sinungaling. Tama ba itong Ezekiel ng 13, 7 ng 8? Tama ito o mali? Yes, tama yan. Dahil ikaw yung sinungaling. Ngayon, sabi ni Kristo. Ibig sabihin, tanong ko sa'yo. Huwag kang sasabat. Ikaw ang sinungaling. Dahil sabi ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos. Ibigay ang para kay Cesar. Ngayon, pinamamalayan mo ang salita ni Kristo. Antikristo ka. Next. Okay, next question. Kung sinabi diyan na ibigay ang para kay Cesar at ibigay ang para sa Diyos at walang binanggit na ikapu at maraming nagbabasang nanonood, wala talagang ikapung binanggit diyan. Ikaw lang ang nagsasabing ikapu yan. Sabi sinungaling sa Ezekiel ng 13 ng 7-8. Tama ba yung Ezekiel ng 13-7-8? Tama ba ito o mali? Tama yan dahil sinungaling ka nga. Ang sabi ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos. Ikapu yan, sabi mo. Hindi yan ikapu. Kaya ikaw yung binabanggit ng talata mo. Next. Tanong ko sa iyo, sino ba ang mas nangangailangan ng ikapu? Ang Diyos ba o ang pastor? Categorical, Diyos o pastor? Sino ang mas nangangailangan? Sagot, ang nangangailangan yung mga gumagawa sa gawain ng Panginoon. Kaya nga, sinisingil ka ng Panginoon. Ngayon, kung hindi ka magbabayad, magnanakaw ka. Next. Objection, moderator. Categorical yung sagot ko, Diyos o pastor? Sino ang nangangailangan, Diyos o pastor? Sino nangangailangan ng ikapu? Sagot. Sabi, okay. Pareho. Dahil ang batas ng Diyos, ibigay. Ang batas ni Kristo, ibigay ang para sa Diyos. Ngayon, anong gagawin ng Diyos sa ikapu? Para sa pangangailangan ng mga manggagawa, pastor, ebanghelista, propeta, guro. Nasa Episo 4:11 yan. Kaya wala kayong ganyan. Next. Yan. Ito, tanong ko sa'yo. Nung nagpatuloy si Kristo sa pagkasaserdote na hindi mapapalitan, saan ba siya nagpatuloy? Sa pangungulekta ng ikapu o sa pagkasaserdote? Tanong. Sagot, nagpatuloy siya sa pagkasaserdote ni Melchizedek na nagkukulikta ng ikapu. Kung nagkukulikta ng ikapu si Melchizedek, natural magkukulikta din si Kristo ng ikapu. Batay sa kanyang iglesia. Meron ka bang sitak na mababasa na si Kristo mismo nangongolekta ng ikapu, sabi? Meron o wala? Huwag kang mangloko. Sumagot ka ng tama. Meron o wala? 10 seconds.
ikaw yung naloloko. 10 seconds. Kinawawalang mo ang pagiging saserdote ni Kristo. Ayon Next sa question. pagkasaserdote ni Melchizedek. Hinahanap ko yung sitas, hindi ko pinapawala. Hinahanap ko yung sitas. Sabi mo, nangongolekta si Kristo ng ikapo. Asan yung sitas? Na si Kristo mismo nangongolekta ng ikapo. Ikaw ang may sabi niyan eh. Nasaan? Yung sitas. Okay, Nangongolekta okay. siya asan? Sagot. Hebreo 7:11. Patuloy. Anong sabi? Oh. Yan. Ngayon, Basta. si Melchizedek, sabi, Hebreo 7:11 saka 17. Ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, nagbigay si Abraham at Aaron. Ngayon sa 17, sapagkat pinatutuhanan tungkol sa kanya, ikaw ay saserdote tanong magpakailanman. ko sa'yo, Next question. nasaan yung sitas? Huwag tayong maglokohan. Na si Kristo nangongolekta ng ikapo. Ikaw ang may sabi niyan eh. Huwag tayong maglokohan, kapatid. Nasaan yung sitas? Nangongolekta si Kristo ng ikapo, sabi sa Biblia. Nasaan? 10 seconds. 10 seconds. 10 seconds ka gamitin. Okay. Proceed. Hebreo 7:11 at 17, ayon sa pagkasaserdote ni Melchizedek, magbabayad tayo ng ikapo kay Kristo. Time na. Time na. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang ating second cross ng negative sa affirmative. Dako tayo sa rebuttal. Bro Mario ng MCGI. Rebuttal, your time start now. Yan. Sabi niya, nangongolekta raw ng ikapo si Kristo. Ibig sabihin, pinalalabas ni Mang Ruben, ito ni Mang Bur, na si Kristo mismo, nangongolekta ng ikapo. Grabe ka, Mang Ruben. Alam mo ba, sabi sa awit ng 50 ng 12, kung ako'y magutom, kailanman ay hindi ko sasaysayin sa iyo. Sapagkat ang sanlibutan ay akin at ang buong narito. Yan. Pag nagutom ang Diyos, hindi niya sasaysayin sa iyo. Kasi ang sanlibutan ay kanya at ang buong narito. Paano siya mangungulekta ng ikapo kung kanya naman yun? Yan. Kaya yan lumalabas na wala ka talagang alam sa Biblia. Sabi mo pa, pati si Melchizedek nangungulekta rin ng ikapo. Nung mag-ikapo si Abraham kay Melchizedek, meron pa bang ibang nag-ikapo sa kanya kung nangungulekta siya ng ikapo? Saan sitas mo mababasa na si Melchizedek nangungulekta ng ikapo? Yan kapatid, no, malaking kasinungalingan ng gagawin mo. Pinagdadagdagan mo Biblia. Sabi sa Deuteronomy ng 12 ng 32, anumang bagay ang iniutos ko sa inyo, ay wag niyong dadagdagan, wag niyong babawasan. Ang ginawa mo, pinagdadagdagan mo. Si Kristo nangungulekta ng ikapo. Grabe ka! Ang galing mo! Ang taba ng utak mo! Alam mo kapatid, Mang Ruben, no? Wag ka na lang magpastor. Mukhang nangangarap na maging pastor eh. Alam mo, gawin mo, total, kamukha mo naman si Mambur, magtinda ka na lang ng bur na bur. Kalabanin mo yung beer na beer. Naku, yayaman ka, Mang Ruben. Mambur, yayaman ka. Magkakaroon ka ng pabrika ng San Miguel Bur. Yan kapatid, no? San Miguel Bur na nagtitinda ng bur na bur. Alam mo kapatid, wag kang magalit, wag kang iiyak. Ito pa, wag kang iiyak muna. Tumahimik ka lang. Sabi sa Hebreo 1:1, nang palit, ito sabi sa Hebreo 1:1, ang Diyos ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta. At sa ating panahon nga ay nagsasalita siya sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Sa ating panahon daw, nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo. Ang tanong, nung nagsasalita ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesucristo, meron bang binanggit doon na ikapo si Kristo? Wala. Alam niyo mga kapatid kung bakit walang binanggit na ikapo? Kasi nga, sabi sa Galatia ng 5 ng 18, kung kayo'y pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ay wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Pag pinapatnubayan na tayo ng Espiritu ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Bakit? Roma 7 ng 6, ipinagtapat yan ni Apostol Pablo. Ganito ang kanyang sabi. Datapot ngayon wala na tayo sa ilalim ng kautusan, yamang sa nangamatay na tayo sa nakatali sa atin, kundi tayo nagsisipaglingkod na sa panibagong espiritu at hindi na sa dating sulat. Ang tanong, yung ikapo ba dating sulat? Dating sulat. Hindi na tayo naglilingkod doon. Bakit, kapatid? Sabi sa Roma 6 ng 14, sapagkat ang kasalanan ay hindi na makapaghahari sa inyo, sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi kayo nga ay nasa ilalim na ng biyaya.
Yan kapatid, no? Wala na tayo sa ilalim ng kautusan mga kapatid. Tayo na ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya. Kaya nga nung panahon ng ating Panginoong Jesucristo, magbigay ayon sa pasya ng puso. Yan ang utos. Magbigay ayon sa iyong makakaya. Magbigay ayon sa iyong buong puso. Yan ang 3 utos. Walang sinabing ikapu si Kristo. Kaya kung ang paksa mo, patutunayan mo si Kristo, may utos ng ikapu, lalabas, nagsasalita ka ng kasinungalingan. At ang sabi sa nagsasalita ng kasinungalingan, sa Ezekiel ng 17, yan ay mga sinungaling na tagapagturo. Yan kapatid, no? Marami kang ililigaw sa Biblia. Alam mo, bakit wala na tayo sa ilalim ng kautusan? Sabi kasi sa Hebreo 10:9, inalis niya ang una para maitatag ang ikalawa. Yan, inalis ang una para maitatag ang ikalawa. Bakit? Bakit magtatatag ng ikalawa? Yun ang bagong tipan. Bakit magtatatag ng ikalawa? Ganito naman ang sabi sa Hebreo 9:10. Palibasay mga palatuntunan lamang na ukol sa laman na iniatang sa atin hanggang sa dumating ang panahon ng pagbabago. Meron ng panahon ng pagbabago. Bakit? Natapos na ang kautusan. Hanggang saan lang ang kautusan? Lucas 16:16. Ang kautusan at ang mga propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Pagdating kay Juan, nagsimula ng ipangaral ang ebanghelyo. Panahon na ng ating Panginoong Jesucristo. Natapos na ang kautusan. Pinalaya na tayo sa ilalim ng kautusan. Anong katunayan? Sa kautusan ng kasalanan at kamatayan, laya na tayo dyan. Roma 8:2, basahin mo, Mang Ruben. Kaya pala kayo naliligaw kayo mga Adventist. Ito sabi sa Roma 8:2. Sapagkat kung ang Espiritu ng na kay Kristo Jesus ang nagpalaya sa akin sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Yan. Laya na tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kahit hindi ka magbigay ng ikapu, hindi ka na nagkakasala. Bakit? Laya na tayo sa kautusan ng kasalanan at kamatayan Roma 8:2. Bakit? Meron na tayong Espiritu ni Kristo, yan ang nagpalaya sa atin. Sapagkat kung ang Espiritu ng na kay Kristo Jesus ang nagpalaya sa atin sa kautusan ng kasalanan at kamatayan. Kaya kung hindi ka magbigay ng ikapu, okay lang. Bakit? Hindi ka naman aariing ganap dyan sa ikapu, kapatid Kung magbigay ka ng ikapu ngayon, sayang lang. Bakit? Ganito ang sabi sa Acts ng 13:39. Ang bawat sumasampalataya sa kanyang pangalan, kanino? Kay Kristo, ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay. Na sa mga ito, hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. Yan, hindi ka naaariing ganap sa kautusan ni Moises. Kaya yung ika-ika po, inalis na yan. Kaya wag mo nang ipilit ang ikapu. Kung nangangarap ka pang maging pastor, gusto mo rin magka-fortuner, wag ka melokohin mo. Doon ka sa mga bundok manloko. Kasi sabi ng Roma 16:18, sapagkat ang mga ganyan ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon natin, kundi sa kanilang mga sariling tiyan. Dinadaan sa mabubuting pananalita at may inam na talumpati at dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga walang malay, pwede mong dayain yon, Mang Ruben, Mang Bur. Madadaya mo yung mga puso ng mga walang malay, yung mga walang alam sa Biblia. Pero yung mga nakaalam, katulad namin, na wala na talagang ikapu, gaya rin ng mga ibang reliyon, nalaman nila na inalis na talaga ikapu, hindi mo kami maloloko. Hindi kagaya namin yung mga puso ng mga taong walang malay. Kaya yung mga nag-iikapu, huwag kayong magagalit sa akin. Yan talaga ang sinasabi ng Biblia dadaanin sila sa mabubuting pananalita, dadayain sila at yung mga puso ng mga walang malay. Yung ikapu, wala naman sa Ebanghelyo yan Ano sabi ni Apostol Pablo, nasa Ebanghelyo ba ikapu? Wala naman binanggit na ikapu sa Ebanghelyo. Ano sabi sa Galatia 1:8? Kahit matkamit mga anghel na nasa langit, ang mangaral ng iba sa Ebanghelyong aming pinapangaral sa inyo ay matakwil. Ang ikapu ba nasa Ebanghelyo? Wala naman sa Ebanghelyo yan Yan. Pagdating sa Lucas ng 16:16, natapos na kautusan. Kaya itong mga Adventist, hanggang ngayon, kautusan pa rin nasa isip nila. Kaya tama sabi ng Ecclesiastes ng 1:9. Yung nangyayari noon, nangyayari rin ngayon. Sa ating panahon, meron pa rin mga tagapagtanggol ng kautusan. Kaya nga kung tawagin ko yan mga Adventist, mga Pariseyo. Hanggang ngayon, pinagtatanggol nila kautusan. Ang tatakaw nyo sa ikapu. Ang dami ngayong mga pastor na kinakalakal ang salita ng Diyos. Ginagawang pansarili ang mga ikapu. Alam nyo, sa ikapu, may parte dyan yung mga babaeng bao,
yung mga mahihirap, walang tahanan, bibigyan mo ng parte sa ikapo. Anong ginawa na ngayon ng mga pastor? Yan ang katotohanan eh. Ang tagal ko sa born again eh. Alam mo, ginawa ng mga pastor, pinamigay kung saan-saan. May mga swimming pa, may palabunutan, may kainan. Yung mga may parting mga babaeng bao at mga duka, hindi na nila nabibigyan. Susunog pa nga yan, yung 10 of 10 eh. So, ewan ko kung natutunan nito ni Ma'am Buri yun. Yung 10 of 10, gagawin mabang sa amin sa Panginoon. Ang tanong, sinusunog ba ng mga pastor ngayon yung pera para maggawing mabangong sa amin sa Panginoon? Hindi eh. Kaya yung mga pastor, ang dami ngayon, naka-Fortuner, ang gaganda ng ginto. Alam niyo kapatid, hindi naman sumasama sa akin na makitang maalwan yung mga pastor. Ang ayaw ko lang mga kapatid, hindi na itinuro ni Kristo. Walang mababasa na nagturo si Kristo ng ikapu. Pero tinuturo pa rin ng mga pastor. Ang masakit, ginagamit ang ikapu sa pagpapayaman. Kaya makakakita ka kahit asawa ng mga pastor, ang kakapal ng ginto eh. Kasi nga, kung kumikita ka ng 1,000,000, 100,000 buwan-buwan, kung may membro kang mayaman, meron ka 100,000 buwan-buwan. Ikaw ang pastor, may karapatan kang magdesisyon. Kaya yung mga pastor, ang tataba. Yan. Kaya sabi sa Pilipos 3:19, ang kanilang kahihinatnan ay kapahamakan, sapagkat ang kanilang dinodiyos ay ang kanilang tiyan. Sabi sa James 5:5, inyong pinataba ang inyong mga puso, at kayo'y inihanda sa araw ng pagkatay. Ang katunayan nga na inihanda yan sa araw ng pagkatay, sa Jeremiah ng 25:34, ganito ang sabi, tumangis kayo mga pastor, at sumigaw para humingi ng tulong, bumulong sa lupa, kayo na mga kamahalan, sakawan, sapagkat ang inyong mga araw ay kakatayin. Yan kapatid mo, Jeremiah 25:34. Time. Kakatayin mga pastor. Okay, so dyan nagtatapos ang ating rebuttal ng negative. Dako tayo sa pagtatanong ng ating affirmative. Brother Romel ng SDA, your time start now. Second cross. Sabi mo kanina, wala sa Ebanghelyo ang ikapo. Tanong, yung sulat ni Mateo, Ebanghelyo, hindi. Ebanghelyo. Very good. Ngayon, Okay. Kaya sasagot pa ako. Yan. Ebanghelyo, pero yung Mateo 23:23, hindi tinutulan ni Kristo yun kasi nga mga Hudyo yun, para sa kanila talaga utos. Kaya hindi tinutulan yun kasi ang utos para talaga sa mga Hudyo. Hindi sa mga Hentil, kaya hindi yun tinutulan. Pero kung sa Hentil na, tutol si Kristo. Wala nang utos si Kristo mag-ikapu eh. okay. Sabi dito sa Mateo 23:23, itong gamit ko ngayon ay ang salita ng Diyos. Sabi dito, dapat ngang magbigay kayo ng inyong mga ikapu, pero huwag nga ninyong namang kaligtaan gawin ang mga mahalagang utos. Ang sabi ni Kristo, dapat ngang magbigay kayo ng ikapu. Sabi mo kanina, wala sa Ebanghelyo ang ikapu at hindi nag-utos si Kristo ng ikapu. Tanong, sino nagsisinungaling? Si Kristo, ikaw? Yan, ang sagot ko, yung sa unang Korinto ng 15:1-3, wala talaga doon ng ikapu. Pero dyan sa Mateo, sa 23:23, Bro Ruben, objection mo na bro. Objection, Mr. Moderator. Ang tanong ko categorical. Sabi dito sa Mateo 23:23, dapat nga kayong magbigay ng ikapu. Ang tanong ko, objection, moderator. Hindi ka nagsagot ng wait lang. nagsalita. Bro, wait lang bro Mario ha. Gusto ko munang intindihin yung yung kay bro Ruben, sige bro. Bro Ruben, ano ulit ang objection? kaya ang objection ko, categorical, sino ang nagsisinungaling? Si Mario o si Kristo? Okay, Sabi so- ko niya, si Kristo ang ikapu. Okay, so sino daw yung nagsisinungaling? Si Mario or si Cristo? Bro Mario, counter objection. Hindi ako tutol sa Mateo 23:23. Kasi para talaga sa mga Hudyo yun. Hindi naman para sa mga Okay, Hentil. okay. Yung wala sa Ebanghelyo, yung unang Korinto 15:1-3. Okay, Yan, ganito wala bro. talagang ikapu para sa mga Hentil. So ganito. Ebanghelyo para sa Hentil. Okay na bro, so ganito, wag okay na yan. So ganito, ang tanong kasi ni Brother Ruben, ang importante sa akin, yung pagpipilian ba. Ngayon, kung hindi ka makapili kung sinong nagsinungaling sa inyong dalawa ni Kristo, pwede kang 10 seconds. So, pipili ka ba? Or 10 seconds? Yan. Okay, 10 seconds ako. Proceed! Kasi tanong niya kamangmangan eh. Okay. Sabi sa Kawikaan ng 26, mong sagutin ang mangmang ayon sa kanyang pagkamangmang. Sabi ko nga dyan sa Mateo 23:23,
Next hindi ako question, 10 totoo dyan seconds. dahil nga Next para question yung na, 10 seconds. sa kanila yan. Next Pero- question. 10 Oh. seconds. So, inaamin mo na nagkamali ka sa sinabi mo kanina na kahit kailan hindi nagturo si Kristo ng ikapo. Inaamin mo, yes or no? Yes or no? Clarify. Hindi nagturo. Okay, clarification, proceed. Putol-putol yung boses niya, bro. Time stop po na. Putol- Ulit nga bro, Ruben. Clarification. Ganito bro, pag Okay. napuputol bro, try nyong mag-off ng camera para mas makatulong. Tapos i-on nyo na lang pag feeling nyo okay na. Okay, proceed bro. Okay. Tanong. So, inaamin mo na nagkamali ka o nagsisinungaling ka sa pagsasabi mo kanina na si Kristo ay hindi nagturo ng ikapo. Yes or no? Nagkakamali ka ba daw? Hindi ko inaamin. Hindi ako nagkamali. Hindi talaga siya nagturo ng ikapo. Yang Mateo 23 ng 23, para yan talaga sa mga Hudyo, uso sa kanila yan, kaya hindi tinutulan yan ni Kristo. Pero pagdating sa mga Hentil, hindi talaga siya nagturo ng ikapo, kaya nga wala kang mababasa eh. Ikaw lang nagpipilit eh, wala kang mababasa kapatid. Next Unang question. Korinto 15:1-3, yan ang Ebanghelyo. Walang sinabing ikapo yan. So, hindi mo tanggap yung Mateo bilang ebanghelyo. Yan, sagot ko, tanggap ko yung Mateo Oo. bilang ebanghelyo. Pero yan, utos yan para sa mga Hudyo, yung Mateo 23:23. Kaya nga hindi niya sinaway yan kasi para talaga sa kanila yung utos. Pagdating sa mga Hentil, wala nang utos. Yan kapatid bro, kasi bakit? Galatia 5:18. Kung pinapatnubayan tayo ng Espiritu ng Diyos, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Roma 7:6. Wala na tayo sa karatihang sulat. Yan. Okay. Sabi mo, Bro Mario, ang kautosan ay natigil doon kay Lucas. Sabi naman sa Roma 3:31, pinagtitibay nila Pablo ang kautosan. Alin dito ang tama? Ikaw o si Pablo? Tama kami parehas ni Pablo kasi ang katunayan niya, Roma 3:27. Sa 27 nagsimula yan, ganito sabi. Kaya nga saan naroon ng pagmamapuri, ito iniwalay na sa pamamagitan ng anong kautusan ng mga gawa. Hindi, kundi sa pamamagitan ng kautusan ng pananampalataya. Kapatid, ang tinutukoy diyan, kautusan ng pananampalataya, hindi sa gawa. Kaya nga sabi sa 27, hindi sa mga gawa eh. Kaya mali pag-intindi mo diyan, kapatid. Kaya Okay. nga, diyan sa 31, niwawalan kaya natin ng kabuluhan ng kautusan, wag kang mangyari. Kasi kautusan ng pananampalataya ang tinutukoy diyan. Kasi yung kautusan, wala na talaga, Acts 13:39. Okay, next. Sabi dyan sa Roma 3:31, nang dumating ang pananampalataya, ay lalo pa nga naming pinagtitibay ang kautusan. Sangayon ka dito, hindi? Yan, hindi. Mali ang pagkakabasa mo. Sabi diyan, niwawalan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan. Huwag nawang mangyari. Dinadagdagan mo si Itas eh. Wala namang ganyang sinabi. Ang katunayan niya, Roma 3:27, kautusan ng pananampalataya yan, yung pinagtitibay, hindi kautusan ni Moises. Kasi sa Acts 13:39, hindi naaariing ganap ang tao sa kautusan ni Moises. Kaya ang pinagtitibay ng mga apostol, kautusan ng pananampalataya, Roma 3:27, hindi nga sa mga gawa, sabi. Kaya mali pag-unawa mo diyan, kapatid. Okay. Sabi mo kanina na nasa ilalim na tayo ng biyaya at huwag nang susunod sa kautusan. Tama o mali? Sabi mo, wala ko sinabing wag susunod sa kautusan. Sabi ko, nasa ilalim na tayo ng biyaya. Time na. Kapatid. Okay, so dyan nagtatapos mga kapatid ang second stage ng ating debate. Dako tayo sa final conclusion, mauna dito si Brother Mario. Bilang negatibo mga kapatid na ang mga inutos ni Kristo na mag-ikapo ang mga Kristiyano, Brother Mario ng MCGI. Your time start now, bro. Yan. Sabi ko daw, mga kapatid, narinig nyo, no? Tumanong siya kanina. Sabi ko daw, wala raw sa Ebanghelyo yung ikapo. Ang sabi ko kanina, hindi itinuro sa Ebanghelyo, hindi na itinuro kasama sa Ebanghelyo ang ikapo. Yan. Hindi ko sinabing wala ang Ebanghelyo sa ikapo. Hindi na itinurong kasama sa Ebanghelyo ang ikapo. Yung binabasa mo kanina, sa Mateo 23:23, para yun sa mga Hudyo, utos kasi talaga sa kanila yun eh, Bro Ruben eh. Para talaga yun sa mga Hudyo, kaya nga sabi doon, ginagawa nyo yung magbigay ng ikapo, datapot yung ibang bagay, hindi nyo ginagawa. Kasi nga, yung kautusan para talaga sa mga Hudyo. Pero sa mga Hentil, wala nang itinuro si Kristo na kalakip ng Ebanghelyo na ikapo para sa mga Hentil.
Yan ang dapat mong maintindihan. Magkaiba kasi yung para sa Hudyo na utos at para sa mga hentil. Kaya nga sabi sa Hebreo 1:1, ang Diyos ay nagsasalita sa ating mga magulang sa pamamagitan ng mga propeta sa iba't ibang panahon. At sa ating panahon nga, nagsasalita siya sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya yung Diyos na nagsasalita sa pamamagitan ni Jesucristo, sa John 12:49, wala namang binanggit si Kristong ikapo. Kaya yung ebanghelyo na itinuturo ng mga apostol para sa mga hentil, wala doong ikapo. Pero yung binabasa mo kanina na ebanghelyo ni Mateo na nakasulat sa 23:23, para talaga yun sa mga Hudyo. Kaya wag mong dagdagan yung mga sinasabi ko. Sabi mo pa kaganina, sinabi ko raw na hindi na susundin ng kautusan kasi nasa ilalim na tayo ng biyaya. Biruin mo kasi nung maling ang ginagawa mo, dinadagdagan mo yung mga sinasabi ko. Meron ba akong sinabing hindi na susundin ng kautusan? Sabi ko lang, wala na tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo na ay nasa ilalim na ng biyaya. Roma 6:14. At hindi ako may sabi niyan, Biblia. Roma 6:14. Sapagkat ang kasalanan nga ay hindi na makakapaghari sa inyo sapagkat wala na kayo sa ilalim ng kautusan, kundi kayo nga ay nasa ilalim na ng biyaya. Huwag mong sabihin ako may sabi niyan. May sabi niyan, bro, Biblia. Kaya huwag mong dadagdagan yung mga salita ko. Buti nga napuputol-putol eh. Kaya hindi ko maklaro yung mga sagot ko eh. Biruin mo yung Mateo 23:23, ang pagkakaintindi mo pala doon, nag-uutos si Kristo ng ikapo. Mali ka, kapatid. Basahin mo yung Mateo 23:23. Sinasaway niya yung mga Pariseo dyan. Kasi nga, hindi nila ginagawa yung ibang mahalagang bagay. Pero kinukuha nila yung mga konis, saka mga komino, yung mga herbal. Pero dapat yung mga ibang bagay, hindi nila ginagawa. Hindi naman ibig sabihin na nag-uutos na si Kristong mag-ikapo mga hentil. Hindi talaga tutol si Kristo dyan sa Mateo 23:23 sa mga Hudyo. Kasi ang kautusan para talaga sa mga Hudyo. Kaya mali pag-intindi nyo dyan sa Mateo 23:23. Para talaga yan sa mga Hudyo. Ang hanapin mo at basahin mo yung kautusan na para sa mga hentil. Kasi sabi ni Kristo sa Mateo 28, ng 19-20, ituro nyo sa kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko. Yan, sabi ni Kristo sa mga apostol. Ituro nyong ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko. Ang tanong, may utos ba si Kristo na mag-ikapo? Kung meron, di tinuro ng mga apostol yon, kaya lang wala nang tinuro, kapatid eh. Paano gaganapin ng mga hentil? Ang utos, lahat ng bagay na inutos ni Kristo, gaganapin ng mga hentil. Walang utos ng ikapo. Kayo lang naman nagdadagdag ng ikapo eh. Bakit? Kasi nga, para matustusan yung born again. Kasi nga yung born again, lumiliit, minsan lalaki, aalis ang membro, babalik. Para yung ikapo, papalaganapin nyo yung kademonyuhan nyo. Papakalatin nyo sa lupa, sa kamunduan, yung pangangaral na natutunan nyo doon sa mga unang puno nyo. Hindi naman talaga sa inyo yung mga aral na yan eh. Ang katunayan nga, hindi naman galing sa inyo yung aral na yan. Yan ay tinuro lang ng pastor nyo sa inyo na natutunan niya sa lolo niya hanggang sa lelang niya. Kaya sabi ng Biblia, sa unang Timoteo 5:15, kayo yung mga nagsibaling sa hulihan ni Satanas. Yan kapatid, no? Sa Kawikaan 14:18, kayo ang musmos na nagmana ng kamangmangan. Biruin nyo, yung kamangmangan ng mga puno nyo na natutunan sa mga Amerikano, minana nyo. Kaya yung ikapo, di naman galing sa iyo ang doktrina na yan eh. Naturuan ka lang. Kaya sabi sa unang Timoteo 5:15, kayo nga'y nagsibaling na sa hulihan ni Satanas. Kaya wag yung sasabihin doktrina mo yan, wala kang inaral dyan. Tinuruan ka lang ng pastor mo ng kamangmangan. Nagmana ka lang ng kamangmangan. Pero wag ka, sabi ng Biblia, unang Korinto 14:38, ang mangmang ay manatili ayon sa kanyang kamangmangan. Kaya yung kamangmangan mo, manatili ka lang sa kamangmangan mo. Bandang uli, marirealize mo rin yan, hindi totoo ang ikapo. Ipapaalam din sa'yo ng Diyos. Alam mo paano mo malalaman yan? Tama sabi ng Biblia eh. Lagi kayong nagsisipag-aral, pero hindi nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Yan, sabi sa Timoteo. Merong mga tao na laging nagsisipag-aral, nakakarating sa pagkaalam ng katotohanan. Kayo yun. Kayo ang katuparan. Marcos 4:11. Time. Okay, so dako din tayo sa final conclusion ng ating affirmative sa kanyang patutunayan na inutos ni Kristo na mag-ikapo ang mga Kristiyano. 5 minutes, Brother Ruben. Your time start now. Thank you. Nakita nyo naman ang ating negative. Walang ginawa kundi magsalita ng mga kamangmangan. Ano yan eh? Yung kanyang mga pinagsasabi, mga walang pinta. Kita mo panay, ganun talaga pag natatalo na ang isang debatidor.
titirahin ka na sa personal, natatalo na eh. Kaya mag-a-adhom na yan. Babanat ng mga walang pintang pananalita. Tapos, atake niya kung ano-ano na, kamukha ko daw si ganito. Kung makikita niyo sa itsura niyang ganyan, kulang na lang yung sungay eh. Kulang na lang sa kanya yung sungay para maging patanas. Ganito yan. Sabi ni Pablo sa Hebreo 7, talatang nung si Abraham ay magbayad ng ikapo kay Melchizedek, nasa kaniyang balakang pa lamang si Levi o yung pinagmulan ng mga Levita. Ngayon, ibig sabihin, yung ikapo ay batas na sa panahon pa lamang ng mga Hintil. Si Abraham ay isang pagano. Nagbayad siya ng ikapo kay Melchizedek. At si Melchizedek bilang hari at saserdote, doon ginaya o doon sinundan o doon kinuha ang batas ng pagkasaserdote ni Kristo. Ngayon si Kristo bilang saserdote ng kataas-taasan at nasa santuaryo sa langit, namamagitan siya, nagsasagawa ng serbisyo doon sa templo ng Diyos sa langit. Naroon ang 10 utos sa Revelation 11:19, naroon. Kaya sasabihin ng ating mga kaibigan, wala na, niluman ang kautusan, wala na yan, nasa langit nga eh. Niluma daw yung kautusan. Nung tinanong natin, binago naman pala, di umamin din, wala, corner na eh. Ganun talaga, sabi ko, mga ngamuti ito, ikot ka, sasangayon ko talaga. Sabi pa niya, hindi nagturo si Kristo ng ikapo sa Ebanghelyo. Nung binasahan na natin na si Kristo ay nag-utos mismo na dapat kayong mag-ikapo. Inumamin na naman. Tambak itong kalaban natin. Dati ang lakas-lakas ng loob na magsabi na kayang-kaya niya. Pero nung tinatanong na natin, ayun, tumakbo na, kumaripas na, nawala kanina. Wala eh, ipit na eh. Litra por litra nabasa. Mag-ikapo nga kayo. Ano pa, sabi ni Kristo, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar, ibigay ang sa Diyos ang para sa Diyos. Ikapo hindi, ikapo yan. Ngayon, sabi naman ni Apostol Pablo, para matustusan ang pangangailangan ng ating mga manggagawa, magbigay kayo ng ayuda. Saan niya kinot? Sa mga bilang 18. Anong sabi sa bilang? Yung mga binibigay na handog ay kinikilala ko yan na ikapo ang pasweldo sa mga manggagawa sa templo. Di umiiral nga mga kapatid ang pag-iikapo, yung sistema. Kasi kung hindi iiral yan, paano magpapatuloy ang iglesia? Ano sabi sa Efeso 2:11-13? Dati kayo yung mga hentil, mga hiwalay kay Kristo. Dahil sa dugo ni Kristo, ipinagkaisa kayo sa mga Hudyo. Sa talatang 19 at 20, noon kayo mga taga-ibang bayan, ngayon, bayang Israel na kayo. Hudyo na kayo. Ngayon, sabi sa Roma 2:14, patuloy, ang tunay na Hudyo, yung mga tumutupad sa kautusan. Ibig sabihin, yung utos ni Kristo sa Mateo 23:23 ay utos din sa mga Kristiyano, sa mga hintil na nasanib sa mga Hudyo na naging Israel na. Isa pang pagwasak sa mga argumento na niluma ang kautusan, pinalitan nung tinatanong natin ano ang ipinalit. Isang utos din pala ayon sa Hebreo 8:10. Niluma. Ano ang niluma? Yung kasunduan doon sa Horeb. Pero pagdating nila sa bundok ng Moab, binago itinuloy yung tipanan. May talata tayo dyan, di ko lang ibibigay, reserva sa sunod na debate. Ngayon, kung mag-aaral pala tayo, yung nagkaroon ng kakulangan, yung mga tao, dahil nangako sila, nasusunod sila sa 10 utos, ngayon, pagbalik ni Moises galing sa bundok, nagsamba sila, nasira yung kasunduan. Kaya inulit doon sa bundok ng Horeb. Sinalaysay uli ang kautusan, at nangako sila nasusunod, kaya't nagpatuloy ang batas at yun ay sinundan din nila Pablo.
Kaya bukod siya ayon sa inutos ng Panginoon, tumulong kayo sa gawain, magbigay kayo pampasweldo sa mga manggagawa. Sinong iglesia ang bibigyan ng authority? Epistle 4:11. At siya naglagay sa iglesia ng propeta, apostol, evangelista, guro, pastor. Sino ang mayroong ganyan? Ang Seventh-day Adventist Church. Ang MCGI meron ba? Wala. Sino mayroon ang namumuno sa MCGI? Mga bulaang tagapagturo. Kaya yung ginamit ng ating negative para yun sa kanila, mga matatakaw yan. Imbis na ikasampung bahagi ang hinihingi ng Panginoon sa kanila, 1,000%. Pag hindi ka nagbigay ng 1,000, kahit kunti lang ang sahod mo, ipapahiya ka. May mga video na napapanood natin. Nagbigay lang ng 20 niya, nagbigay lang ng 100, ang laki-laki ng kinikita. Di pinapahiya. Magbigay ayon sa pasya ng puso, hindi ayon sa pasya ng puno. Kita nyo, sa 1,000, ang hinihingi sa kanila, kukunin. Okay, so dyan nagtatapos ang ating debate at between SDE and MCGI. Before natin end yung ating live, gusto ko muna kayo magpasalamat. Unahin natin si Brother Ruben, bro. Thank you po, Mr. Moderator. Thank you, Bro Mario. At salamat po sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa ating debate ngayon. Shout out sa aking Grandmaster na gumagaling na ngayon, nagiging bihasa na sa Biblia. Shout out din sa aking mentor, si Doc Raggy Tulog. At sa iba pang kaibigan natin, si Bro Max Bilino, si Bro Rocky Santos, yun. Si Bro Bini Filomeno, shout out. At sa ating mga kasamahan diyan sa LGT, shout out din sa inyo. At sa ating mga best friend diyan sa EBM, shout out din sa inyo. Tuloy-tuloy lang yung debate. At maraming salamat, nawa ay pagpalaan kayo ng ating Panginoon. Thank you. Okay, at pasalamat din, Bro Mario. Okay, magandang gabi sa inyo mga kapatid. Salamat unang-una sa Panginoon. Kay Bro Rasa, pangalawa, sa pagmo-moderate, pagbibigay ng time. Shoutout nga pala sa mga faith defender ng Born Again, Faith Alone, gayon din sa Catholic Defender, sa SDA Defender. Bro Ruben, magandang gabi sa iyo. Salamat sa pagtutunggali natin patungkol sa katotohanan. At ano man ang ating paniniwala, magkakaiba man tayo, pero lahat tayo may Diyos. Anumang bagay ang ating paniniwala, ito ay labanan lang ng kaalaman at natutunan. Pero ayon man kung saan tayo tinawag, gawin natin yung para sa Diyos. Patawarin tayong lahat mga kapatid. Pag-ibig sa bawat isa ang mamalagi at kabutihan ng Diyos. Salamat sa inyo mga kapatid. Binabati ko kayo na magandang gabi. At Russia TV, gusto nyo magpasalamat sa lahat na nanonood at makakapanood pa nito sa ating YouTube channel. Kung gusto nyo sumali sa ganitong gawain or maghamon sa dalawang ito, nandito si Ruben ng SDA at Brother Mario ng MCGI, at pwede nyo akong gamitin as mediator sa inyong pag-uusap. Basta sumasang-ayon lang kayo sa lahat ng patakaran dito sa aking platform. So please subscribe yung aking YouTube channel, Russia TV Debates mga kapatid, at yung aking Facebook din, Russia Vista. At pwede nyo akong gamitin as a moderator or magpo-podcast kayo. Okay, so maraming salamat mga kapatid. Paki-follow na lang din yung dalawang ito, si Brother Ruben, Brother Mario, at yun, this is Admin Russia ng Russia TV, and we're out. Thank you, Bro Russia. Bukas ako Thank you. Bukas ako.